Matapos ang nakakakilig na pagtatapos ng kanilang love story, akala ni Clara at Brian na tapos na ang lahat ng pagsubok sa kanilang relasyon. Ngunit tulad ng anumang kwento ng pag-ibig, ang kanilang relasyon ay haharap sa mga bagong hamon na magpapatibay sa kanilang samahan. Naging opisyal na magkasintahan sina Clara at Brian at agad na naging usap-usapan ang kanilang relasyon sa buong campus. Hindi nila inasahan ang reaksyon ng mga tao, lalo na ang ilang kaibigan ni Marco na tila hindi matanggap na ang tahimik na si Clara ay naging kasintahan ni Brian at hindi ni Marco. Si Marco, bagaman supportive sa kanilang dalawa, ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit sa tuwing nakikita niyang masaya sina Clara at Brian. Isang araw, may bagong estudyante na dumating sa kanilang eskwelahan, si Sofia, isang magandang at matalinong dalaga na agad na napansin ng mga estudyante, lalo na ng mga kalakihan. Mabilis na naging popular si Sofia dahil sa kanyang kagandahan at talino. Hindi nagtagal napansin ni Sofia ang relasyon ni na Clara at Brian at tila nagkaroon siya ng interes kay Brian. Sa bawat pagkakataon, pilit siyang nakikisali sa mga usapan ng dalawa at minsan ay nagpaparamdam pa ng espesyal na atensyon kay Brian. Naramdaman ni Clara ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Brian. Napansin niya na madalas na abala si Brian sa pakikipag-usap kay Sofia at tila nawawalan na ng oras para sa kanilang dalawa. Nag-alala si Clara ngunit pinipilit niyang hindi mag-isip na masama. Ngunit isang araw, habang naglalakad si Clara sa hallway, nakita niya sina Brian at Sofia na magkasama at nag-uusap na masinsinan. Hindi niya narinig ang kanilang usapan, ngunit ang nakita niyang masayang ngiti ni Brian habang kasama si Sofia ay sapat na para saktan ang kanyang damdamin. Sa kanyang sobrang kaba at pag-aalala, nagdesisyon si Clara na kausapin si Brian at linawin ang lahat. Hinintay niya itong matapos sa kanyang klase at niyaya sa paborito nilang tambayan sa likod ng library. Brian, gusto kong malaman kung anong nangyayari, sabi ni Clara, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Nagulat si Brian sa tanong ni Clara, ngunit agad siyang sumagot, wala Clara. Wala namang nangyayari. Si Sofia lang ay isang bagong kaibigan. Nagpapalitan lang kami ng ideas tungkol sa isang project. Ngunit kahit anong pilit ni Brian na ipaliwanag, hindi maiwasang magduda ni Clara. Bakit parang nawawalan ka na ng oras para sa atin? Parang mas nakakasama mo pa si Sofia kaysa sa akin, tanong ni Clara habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Napabuntong hininga si Brian. Clara, pasensya na kung ganito ang naramdaman mo. Pero walang ibang kahulugan ang pagiging malapit ko kay Sofia. Pero kung nakakasakit na pala ako sa'yo, susubukan kong iwasan siya. Nag-usap sila ng masinsinan at nang maghiwalay sila ng araw na iyon, parehong nagtatakang iniisip kung tama ba ang naging desisyon nila. Sa isip ni Brian, bakit hindi niya maiwasang isipin si Sofia? At sa puso ni Clara, bakit hindi niya magawang lubos na magtiwala kay Brian sa pagkakataong ito? Habang nagkakagulo ang kanilang damdamin, nagpasya si Clara na balikan ang dating paraan ng pagpapahayag ng kanyang naramdaman, ang pagsusulat ng love notice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naglagay ng mga mensahe sa locker ni Brian. Sa halip, araw-araw niyang inilalagay ang mga ito sa kanyang sariling diary, isang sikreto na hindi niya ipinapaalam sa kahit kanino. Sa bawat pahina ng kanyang diary, isinulat ni Clara ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang takot na baka mawala si Brian, ang sakit na nararamdaman tuwing nakikita niya itong kasama si Sofia, at ang kanyang pangarap na sana ay maging maayos na muli ang kanilang relasyon. Unti-unti ang pagsusulat na ito ay naging therapy para sa kanya, isang paraan upang mailabas ang lahat ng kanyang hinanakit at pangamba. Samantala, hindi rin mapalagay si Brian. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naramdaman ang distansya ni Clara. Alam niyang bahagi ito ng kanyang pagkakamali at alam din niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maibalik ang tiwala ni Clara sa kanya. Kaya't nagdesisyon siyang ayusin ang lahat. Nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na hinding-hindi na niya ginawa noon, isang love letter para kay Clara. Gabi-gabi nagsusulat si Brian ng mga mensahe para kay Clara. Inilalagay niya ang mga ito sa ilalim ng pinto ng bahay ni Clara na sinisiguradong walang makakakita sa kanya. Sa bawat love letter, humihingi siya ng tawad at ipinapahayag ang kanyang pagmamahal at pangako na hindi na niya muling sasaktan si Clara. Ngunit hindi niya alam, hindi pa binabasa ni Clara ang mga sulat na iyon. Isang araw, habang binabalikan ni Clara ang mga pahina ng kanyang diary, napagtanto niyang hindi niya kayang magpatuloy ng hindi nakakausap ng masinsinan si Brian.
Sa pagkakataong ito, pinili niyang buksan ang mga sulat na iniwan ni Brian. Habang binabasa niya ang bawat mensahe, napansin niyang naglalaman ang mga ito ng parehong damdamin na isinulat niya sa kanyang diary, ang pangarap na maging maayos ang kanilang relasyon, ang takot na mawala ang isa't isa at ang walang hanggang pagmamahal. Agad-agad siyang pumunta sa bahay ni Brian. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya si Brian at nagsabi, "Brian, patawad kung nagduda ako. Mahal na mahal kita at ayokong mawala ka." Niyakap din siya ni Brian ng mahigpit at nagsabi, "Clara, patawad din kung hindi ko napansin agad ang mga nararamdaman mo. Mahal na mahal din kita at ipapangako ko na gagawin ko ang lahat para hindi na tayo muling magkahiwalay." Mula noon, mas naging matibay ang kanilang relasyon. Natutunan nilang pahalagahan ang tiwala at komunikasyon at higit sa lahat ang pagmamahal na kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Sa wakas, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa mga kilig at tawanan, kundi sa kakayahang magpatawad at muling magsimula na laging kasama ang isa't isa sa bawat hakbang ng buhay.